Para po sa amin, yung mga jeepney drivers, farmers, fisher folks, hindi lang po sila basta passive recipients ng ayuda. Nakikita po natin, kaya po nila gawin yung mga trabaho nila. Yung gulay madidistribute kung madidistribute, pero para po sa amin, long-term na problema na po ng food system, yung nalulugi lagi yung magsasaka. Na-appreciate ko rin po na, opo, malaking gastos po yung sa pataba ng lupa, yung mga pwede natin itulong sa mga farmers. Pero gaano po tayo kasigurado na pagka sinuportahan po natin sila sa mga needs nila, pag harvest season na, gaano tayo kasigurado na hindi nila itatapon yung mga harvest nila sa gilid ng daan or hindi nila i-harvest at all. So, yun po yung unang concern namin. Pangalawang concern po, dahil nandito rin po ang DSWD, yung pantries po, wala po kami mga billions, pero kaya po namin mag-raise ng tigpa 5,000 pang community kitchen, community pantry. Sa ngayon po, nahihirapan po kami mag-operate dahil po sa public solicitation permit. Ilang araw ko na pong sinusubukan sagutan. Tapos po, madami pong limitations na pagka nag-ooperate ka sa isang city, hindi ka pwedeng tumulong sa iba. Ang mechanism po namin ay exchange, mag-share kung anong meron sa ganitong pantry sa ganitong city. So ang request lang po namin, sa mga panahon po kaya ng ganitong emergency, madali lang po sa amin tumulong. Medyo nalilimit lang po kami sa policies natin. Nahirapan po kami gumalaw. And katulad po ng nabanggit kanina. Pangatlo po, transport. Ang experience po kasi namin, kayang-kaya po namin mag-distribute, kayang-kaya po namin bumili. Actually, wala po kami masyadong hinihingi sa government para tulungan yung pantries kasi yung pantries, gumagalaw na po siya kung anong kaya po ng mga volunteers natin. Sa transport lang po, minsan nanghiram po kami ng truck sa DA, sa Cordy po. Sabi, isa lang daw po ang kadiwa truck sa DA. Tapos sabi, hindi man po sa DA, kung hindi sa buong North po. So nahirapan po kami na ready kami dito sa Manila, ready mga pantries natin sa iba't ibang lugar, pero may gap na para tumulong. Pang-apat po, cartel, malapit na po tayo. Yung vegetable cartel po, nahirapan po kami kasi may mga time po na bumibili kami ng gulay, ng sibuyas, pero bawal namin i-post, bawal namin i-advertise na bumili diretso dito sa mga farmers na to. Kasi yung mga middlemen or ibang traders, nakaabang po sila na, kumita pala, for example, kumita kayo last season, bumili pala si community pantry sa inyo last. So ngayon, this season, mas mura yung bili ko sa inyo. So may mga ganon din pong threats sa security, sa safety ng mga farmers at ng mga organizers din po. Tapos may isa rin po kami pinuntahang farming community sa Atok. May dehydrator po siya, worth 25 million po yung building, maganda po siya. Pero po wala po siyang linya ng kuryente. Tapos dahil mali po yung specs nung ginawa na lang pong cabinet yung mga facility po dun sa mga farming communities. Tapos even yung mga strawberries po doon na ibababa sa Manila, sabi po ng mga magsasaka ay pakain na lang daw po sa mga baboy yung ganong situation. So may produce pero hirap po kami na tulungan sila kasi yung pantry best na yung ginagawa niya for the community. And tingin ko po ang kailangan na intervention doon yung sa government po. Siguro po closing, ang mas nakikita sa pag-consult po sa mga pantry organizer, yung mga problema pong na-raise namin, existing na problema na sa food supply natin, hindi na po siya bago, siguro mas lumala or na-highlight dahil sa oil crisis. Pero mas sibukan po natin ayusin siya long term na hindi na band-aid solution na matatapos sa ayuda kasi kaya naman ng mga magsasaka, kaya naman ng drivers, kaya naman ng fisher folks. Tapos lastly po, yung community pantry, wala siyang ownership, gawin lang po ng iba. Ang request lang po namin, yung mga politiko po, wag po nilang lagyan ng ganitong pangalan, tas community pantry. Kasi minsan lang po natin ma-empower yung public, kukunin pa ba natin sa kanila. So yun po, sa public sector po, kayang-kaya po namin. Mas hinihingi po namin yung sa DA po, sa inyong nandyan, yung mas malalim po na pagtulong para mas madalian din po kami tumulong sa pantries po namin. Maraming salamat po.